Hindi ko akalain na matapos ang ilang taon sa Genshin, hindi man lang ako na-promote, at sa huli ay natanggal pa sa trabaho. Masyadong mataas ang gastusin dito sa Genshin. Halos hindi ko na mabayaran ang upa ko. Kailangan ko na lang umuwi sa probinsya para makahinga. Bukas ay reunion ng mga kaklase ko. Ilang taon na ang lumipas at wala pa rin akong nararating. Siguradong pagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Nakakatawa talaga. Natanggal na nga ako, sira pa ang phone ko. Huwag naman sana akong minalas ng ganito. Binabati kita, host, sa pagiging jobless. Activated na ang shock value system. Ano ba ito? May virus ba ang phone ko? Kapag gumawa ka ng bagay na nakakagulat, makakakuha ka ng shock points. Maliban na lang sa pagbili ng mga item. Ang isang shock point ay katumbas ng 1,000,000 cash. Maligayang pagkawala ng trabaho, paalam. Totoo ba ito? Ang isang point ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Hindi ba ako na ang magiging pinakamayaman sa mundo? Ang saya nito. Pero paano ako makakakuha ng points? Itlog, butong, pakwan, tubig. Instant noodles, chips, sausage. May gusto ba kayo? Magkano ang instant noodles na ito? 50. Isang cup ng noodles, 50. Alam kong mahal ang bilihin sa tren. Pero hindi ko inakalang ganito kamahal. Huwag na lang. Alam ko na. Kapag nadumihan ang branded kong damit, lagot ka sa akin. Sino ba sa tingin mo ang nandidiri? Miss, may kailangan ka bang bilhin? Umalis ka nga, 50 ang benta mo sa noodles. Mga uto-uto lang ang bibili niyan. Kuya, bigyan mo ako ng noodles, dagdagan mo ng sausage at itlog plus size. Sir, sigurado po kayo? Sigurado ako. Di mo nababaliw ka na ba? 50 ang isang noodles sa tren. Nasa 60 na yan kapag may sausage at itlog. Ang taong ito, mukhang kumita ng malaki sa syudad kaya umuwi. Ay naku, basta may pera mapagbigay. Huwag kang ang magpanggap na mayaman. Ginagawa niya lang yan para magpasikat sa akin. Alam ko na. Hindi ko akalain na uwi rin siya para sa reunion. Kumita ba talaga siya sa Genshin? Buti na lang naghiwalay kami. Kung hindi, aabutin kami ng maghapon sa pagtatalo sa noodles. Sir, salamat po. Talaga ba? Congrats, host. Gumastos ng malaki para sa noodles. Nagulat ang mga tao sa paggastos mo, shock points plus 1. Hindi ako naniniwalang may pera ka na, Limu. Kung mayaman ka, bakit rin ang sinakyan mo pa uwi? Congrats, host, lumampas na sa 1-0 ang shock points mo. Naabot mo ang beginner target, nakuha mo ang beginner gift pack. May surprise pa na beginner gift pack. Congrats, host. Nakakuha ng 300 FF detached villa sa Qiandao compound. Nakakuha ng Ferrari 488. Ang titulo ng lupa ay nasa maleta na ng host. Ang galing talaga ng system. Atensyon mga pasahero. Dumating na ang tren sa huling istasyon, Ping-An County. Mangyaring bumaba ng maayos. Humanda ka sa akin, Limu. Wala kang respeto sa akin sa reunion. Sisiguraduhin kong mapapahiya ka. Hindi ba sasakyan ng pamilya Lin yan? Yin Bian ni Lin Xiao. Mahigit 300,000 ang halaga niyan. Bihira lang ang ganitong klaseng sasakyan. Dito sa Ping-An County. Isang yen din na 300,000 lang. Gulat na sila. Paano pa kaya kung makita nila ang Ferrari ko? Sayang lang. Dahil parating pa lang ang Ferrari ko. Kita mo na yan ang tunay na mayaman. Ilang taon ka na sa Genshin. Wala ka man lang atang nabiling sasakyan. Sasabihin ko sa iyo, mamaya susunduin ako ni Liu Tao gamit ang sasakyan niya, na nagkakahalaga ng 200,000. Huwag kang maiinggit. Luxury car na din ang Benz. Dito ka lang sa Ping-An County nagpapasikat. Sure. Sakay na. Halatang wala kang alam sa mundo. Siguro inggit na inggit ka na. Gusto mong magpasikat sa harap ko. Pero hindi ka karapat-dapat. Bakit mo pa kinakausap yan? Tara na. Ang yayabang naman.
Kung hindi lang parating pa lang ang Ferrari ko, bubulagin ko kayo sa kintab noon. King Gran, sunod-sunod na tayong kumakain ng fast food sa loob ng isang buwan. Sakto sweldo ngayon. Straight naman natin ang sarili natin. Nabalitaan kong mahal daw ang pagkain dito. Kung kakain tayo dito, baka magdildil tayo ng asin ngayong buwan. Sige na, bukas naman ang reunion ng klase. Nabalitaan kong si Liu Tao ang nag-organisa. Siguradong maganda ang lugar na pipiliin niya. Hello mga kaklase. Ang tagal nating hindi nakita. Limu, dalawang kaklase. Pwede ko ba kayong imbitahan kumain? Limu, ililibre mo kami. Naman, Ikaw na ang pumili ng lugar. pumili ng lugar dito na tayo kumain. Ping An Restaurant ito. Minimum na gastos dito ay 1,000. Talaga bang dito mo kami ililibre? Baka pwedeng sa iba na lang tayo. 1,000 lang gulat na kayo. Iba talaga sa probinsya. 1,000 lang gulat na kayo. Iba talaga sa probinsya. Pagkain lang yan. Kaya ko yan bayaran. Tara na, Limu. Nabalitaan kong nagpunta ka sa Jincheng. Siguro umasenso ka na doon, ano? Kahit paano may 1-0 shop points na ako. Kung i-convert na sa 100,000 din yon. Parang ganun na nga pero. Hay nako, King Gran, dahil sinabi naman ni Limu. Makinig na lang tayo sa kanya. Anong gusto ninyong kainin? Ito ang menu. Isang ulam pa lang. Halos katumbas na ng sahod natin sa isang araw. 2 gulay na lang ang orderin natin. Tapos isang soup. Tipirin naman natin si Limu. Ako na. Bakit nahihiya pa kayo sa akin? Takot ba kayong wala akong pambayad? Hindi naman. Isang order ng Typhoon Shelter Lobster. Isang steamed grouper. Pahabol ng garlic scallops. Tapos itong king crab. At machutek chicken soup. Lahat yan. Sige po. King Gran, nakita ko yung king crab, 888 ang presyo. Ang lahat ng pagkain sa mesang ito. Halos katumbas na ng isang buwan nating sahod. Talaga bang umasenso na si Limu? Congrats, host. Nagulat ang mga kaklase sa marangyang pag-order. Shock points plus 2. Nanlibre lang ng kaklase, may surprise pa. Ayos to, 20,000 na naman ang pumasok. Limu, ang mahal ng pagkain. Halos katumbas na ng isang buwan nating sahod. Masyado ka namang galante, Limu. Galante. Ang ganitong pera sa Ping An County, buhay hari ka na. Magagawa mo lahat, pero kung sa Jincheng, ang nakuha kong shock points, kulang pa sa isang maayos na kainan. Huwag na natin pag-usapan yan, mga kaklase. Tagal nating hindi nagkita. Saan na kayo nagtatrabaho ngayon? Kami ni Linwan. Nagtatrabaho kami sa Tiancheng Supermarket. Kumikita kami ng 3,000 kada buwan. Sapat lang para mabuhay. Ang isa shop point ko ay katumbas na ng 3 buwan nilang sahod. 3,000 lang. Masyadong maliit yan. Wala kaming magagawa, wala kaming diploma o backer. Kaya ganito lang kami. Masaya na kaming nabubuhay kami. Buti ka pa pag uwi mo, nilibre mo kami agad. Hahaha. Sir, ang total bill po ay 1,822. Ano 1,800? Isang buwan naming sahod, halos isang kainan lang. Congrats, host, sa engranding panlilibre. Nagulat ang mga kaklase. Shock points plus 2 ayos. 20,000 na naman ang pumasok. Mukhang swerte ako dito sa Ping An County. Napakamahal ng kinain natin. Mag-share na lang kami sa bayad. Hindi naman tama na ikaw lang ang gumastos. Ang mga babaeng mababait at maunawain na gaya nyo, sa magulong lugar tulad ng Jincheng, napakahirap ng makahanap ng ganyan. Ay naku mga kaklase, huwag na kayong mahiya. Ilang libo lang naman yan, kayang-kaya ko yan. Basta masaya kayo, ayos na, tara na. Ang sarap ng kain natin. Busog na busog ako. Salamat, Limu, ha. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakakain doon. Mabuti naman kung ganun. Nabalitaan ko na bukas daw ang reunion. Si Liu Tao daw ang nag-organisa. Sikat na siya ngayon. Mula nung graduate tayo ng high school, nakakuha ng milyon-milyon ang pamilya niya sa demolition. Naging isa na sila sa pinakamayaman dito sa probinsya. Kapantay na nila ang pamilya Liu at Lin. Sinabi mo pa, nung graduate tayo, binilhan agad siya ng pamilya niya ng sasakyan na worth 100,000. Inggit na inggit kami noon. Tinatawag niyo na yung luxury car.
Sasakyan na 100,000 lang. Dito sa atin, mga sikat at bigatin lang. Ang nakakabili nun. Nga, kung hindi yun luxury car, ano ang matatawag na luxury car? Ang luxury car dapat nasa milyon ang halaga. Milyong halaga ng kotse. Milyong halaga ng kotse. Milyon lang ba? Sakto mayroon ako niyan. Bukas dadalhin ko para makita nyo. Limyu, huwag kang magbiro. Kahit si Liu Tao na mayaman hindi makabili ng ganong sasakyan. Pumunta ka lang ng Jincheng ng ilang taon. Paano ka makakabili ng milyon na sasakyan? Limu, kakanood mo yan ng short videos eh. Akala mo mayaman ka na din. Sa mga tulad nating ordinaryong tao, isang kahig isang tuka, ang makabili ng sasakyan na 300,000 o 400,000 ay isa ng tagumpay. Masyado kang ambisyoso. Mahilig nga akong manood ng videos. Pero hindi ako nagbibiro. Ganito na lang Limu, may naisip ako. Sabi mo ipapakita mo sa amin bukas, diba? Kapag bukas, nakita namin ang milyon mong sasakyan, kami ni King Gran ay gagawin ang kahit anong hilingin mo. Pero kung wala, ililibre mo ulit kami, payag ka. Deal. Sino yan? Nay, andito na ako. Anak ko. Hahaha. Mabuti naman at nakauwi ka na. Mag-isa ka lang sa Jincheng. Siguradong nahirapan ka doon. Nga. Siyaw mo, bakit bigla kang umuwi? May problema ba sa trabaho? Kung ayaw mo na magpahinga ka muna dito sa bahay. Nay, huwag kayong mag-alala. Maayos ang trabaho ko sa Jincheng. Nakaipon din ako ng malaki. Masyado lang mabilis ang buhay sa Jincheng. Kaya gusto ko kayong makasama. Isa pa. Ang naipon ko ay sapat na para mabuhay tayo. Nang komportable dito sa probinsya habang buhay. Talaga huwag mo kaming lokohin, balita namin. Mataas ang bilihin sa Jincheng. Paano ka makakaipon? Tama ang nanay mo. Kung nahihirapan ka sa labas, sabihin mo lang sa amin. Huwag mong suluhin ang problema. Nay, tignan nyo ito. Yan daw compound. Naku, ito ang pinakamagandang subdivision dito. Balita ko nasa milyon ang halaga ng mga villa dyan. Limu, ikaw ba talaga ang bumili nito? Siyempre naman po. Diyos ko po, mayaman na ang anak ko. Hahahama ng mana sa akin. Ang galing naman. Napakagandang bahay. Congrats host, nagulat ang mga magulang shock points +5. Naytay, pagod ako sa biyahe, magpapahinga muna ako. Lilipat tayo sa Makalawa. Titira tayo sa villa at magpapakasarap. Sige anak, magpahinga ka na. Baka mabinat ka pa. Ang inyong Ferrari 488 ay dumating na. Pakikuha na po sa baba. Nandito na ang Ferrari ko. Hoy, mumukakain na, saan ka pupunta? May dumating na ang laruan ko. Kukunin ko lang. Laruan. Ang tanda mo na naglalaro ka pa rin. Hay, Naghirap ako sa Jincheng. Kahit gulong hindi ko mabili. Hindi ko akalain na sa buhay na ito, makakapagmaneho ako ng ganitong luxury car, hahaha. Siguradong dadami ang shop points ko nito. Grabe, may Ferrari dito sa liblib na lugar natin. Congrats host, nagmaneho ng Ferrari. Nagulat ang mga tao. Shock points +1. Long time no see, King Granlin 1. Nasa Tiantiano supermarket pa rin ba kayo? Pampalipas oras lang. Kayo, kamusta kayo?
May maliit akong tindahan sa bahay. Ayos lang naman ang buhay. Kanina pa, pinag-intay tayo ni Liu Tao dito sa Ping An Restaurant. Balak niya bang, ilibre tayo dito sa loob ng Ping An Restaurant. Nagpatayo ng planta ang pamilya ni Liu Tao. Malaki ang kita nila taon-taon. Kaya nilang manlibre dito. Na. Sasakyan ba ni Tao yan? Narinig ko na nasa 200,000 hanggang 300,000 yan. Malamang nasa milyon na yan kung top specs. Hahaha. Hay naku. Pasensya na mga kaklase. Sinamahan ko pa kasi si King Su sa salon. Kaya natagalan kami. Nakakainis ka naman, Tao. Iba talaga si Tao. Sikat na sikat ang sasakyan na ito sa atin. Lalong gumaganda si King Su. Bagay na bagay sila ni Tao. Tama na yan. Sa loob na tayo magkwentuhan. Sagot ko ngayon. Sandali lang. Wala pa si Limu. Nga bumalik na si Limu galing Jinchen. Pupunta daw siya ngayon. Huwag na nating intindihin si Limu. Isa lang siyang trabahador. Umuwi lang yun kasi wala nang makain sa Jinchen. Wala nga siyang sasakyan eh. Baka gabihin na yun sa paglalakad. Ihintayin pa ba natin siya? Chen Lin Wan. Huwag niyo nang ipagtanggol si Limu. Ilang taon na siya sa Jinchen. Wala pa ring nararating. Mabuti pang dito na lang siya sa Ping An County. Kulang ng taga-tornilyo ang planta namin. Bagay siya doon. Walang narating. Ang taong walang narating ay ililibre kami sa Ping An Restaurant. Ano bang pinagsasabi mo? Sabi ni Limu, darating siya dala ang milyon niyang sasakyan. Anong milyong sasakyan? Hay naku. Lin Wan, naloko ka na ni Limu. Makakabili si Limu ng milyong sasakyan. Kahit kami na nakakuha ng milyon sa demolition. Hindi ako binilhan ng magulang ko ng ganyan. Kamahal na sasakyan. Ang ipon ni Limu ay baka hindi sapat pambili ng second hand. Milyon pa kaya. Nasiraan na ng ulo yun kakapanood ng video. Hahaha. Anong sinasabi mo? Si Limu mismo ang nagsabi. Dadalhin niya ang milyon niyang sasakyan. Siya mismo ang nagsabi ha. Tren nga lang ang sinakyan niya pa uwi. Kung may milyon siyang sasakyan, ipagmamayabang niya yun. Ang lakas talaga niyang mag-imbento. Tama na yan. Tingnan nyo. Ang sasakyan ko. Kahit ordinaryo lang sa syudad. Dito sa maliit nating lugar sa Ping An. Sikat na yan. Tama ka tao dito sa atin. Maliban sa mga mayayaman, wala nang makakabili niyan. Nga. Dito sa probinsya natin, ang makakabili ng milyong sasakyan ay mabibilang lang. Sa daliri isa pa. Ang ganong klase ng sasakyan ay hindi pupunta sa lugar natin sa Ping An. Napakaliit nito. Ferrari yan ah. Grabe, may Ferrari pala dito sa Ping An. Top sports car ang Ferrari. Mahigit 1 milyon ang halaga niyan. Baka yung pinakamayaman sa probinsya. Ang kakain dito sa Ping An Restaurant. Maliban sa kanya, sino pa ang makakabili ng ganyang sasakyan? Hindi naman siguro si Limu yan. Guking Granlin 1. Sabi niyo si Limu ay darating dala ang milyon niyang sasakyan. Milyon ang halaga ng Ferrari na yan. Hindi kaya sa kanya talaga yan. Kahit ang pinakamayaman dito sa atin ay hindi gagastos ng ganyan kalaki sa sasakyan. Si Limu pa kaya? Kapag si Limu ang bumaba dyan, maghuhubad ako at tatakbo sa buong bayan. May mas mayaman pa ba kaysa sa pinakamayaman dito sa atin? Malay natin, ang may-ari niyan ay galing sa syudad. Anak mayaman. O isang senerito. Hindi ko akalain na makakakita ako ng bigatin dito. Kung prinsipe nga yan. Hay. Enye. Hello mga kaklase. Long time no see. Si Limu siya nga. Ferrari na talaga. Akala ko na malikmata lang ako kanina. Milyon ang halaga niyan. Kay Limu ba talaga yan? Bakit siya may dalang milyong halaga ng sasakyan? Sa kanya ba talaga yan? Hindi. Hindi ako naniniwalang si Limu ay may dalang ganyan kamahal na sasakyan. Totoo kaya ang sinabi niya noon? Kung ganun,
Kailangan nating gawin ang hiling niya. Paano kung may masama siyang hilingin? Papayag ba tayo? Congrats host, nagdala ng Ferrari sa reunion. Nagulat ang mga kaklase. Shock points plus 1-0. Sulit ang pagdadala ng luxury car. Marami akong nakuhang shock points sa daan. Ngayon, binigyan pa ako ng mga kaklase ko ng 1-0 points. Napakadali lang. Gusto ko to, bakit? Gulat na gulat kayo. Pang-service ko lang naman ito. Huwag kayong masyadong magulat. Pang-service. Limo sports car yan eh. Mas mahal pa yan kaysa sa sasakyan ni Liu Tao. Para sa akin service lang yan. Napakayabang. Limo. Sa'yo ba talaga yan? Ang may ganitong sasakyan, dapat mayaman at may milyon-milyong ari-arian. Minaliit ko ba talaga si Limo? Baka nagkamali ako ng tingin. Bakit? Kung hindi sa akin kay Liu Tao ba? Limo, huwag kang magpanggap dyan. Alam ko ang totoo mong kalagayan. Saan mo nirentahan ang sasakyan na yan? Limo, kaya kita hiniwalayan dahil natanggal ka sa trabaho. Huwag mong sabihin natanggal ka. Kahit may trabaho ka pa. Sa liit ng sahod mo, imposibleng mabili mo ang ganitong sasakyan. Aminin mo na nirentahan mo lang ito. Nga, nabalitaan naming nasa Jincheng ka. Yun pala, natanggal ka na sa trabaho. Kung natanggal na si Limo, paano siya nagkaroon ng kotse? Baka naman rich kid talaga si Limo. At gusto niya lang maranasan ang simpleng buhay. Imposible, alam nating lahat. Kung anong klaseng pamilya mayroon si Limo. Sa tingin ko, dahil natanggal siya, ayaw niyang mapahiya. Kaya nagrenta siya ng kotse para magpasikat. Limo, talagang nagrenta ka pa para lang magyabang. Wala ka nang ang trabaho, nagpapanggap ka pang mayaman. Mabuti na lang hiniwalayan kita agad. Kung hindi, nakakahiya ka talaga. Rentado lang kaya talaga ang kotseng ito. Parang hindi naman sa pagkakakilala ko sa kanya. Hindi siya yung tipo ng tao na gagawin yun para sa itsura lang. Pero milyon ang halaga ng kotseng ito. Kung totoong natanggal siya, saan siya kukuha ng pera? Tingin niyo ba talaga nirentahan ko ito? Ikaw lang ang nakakaalam ng totoo. Kung talagang binili mo yan, nasaan ang ebidensya, ilabas mo? Tama kung mapapatunayan mo. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Kahit ang yaman ko na, hindi ako binibilhan ng magulang ko ng sports car. Hindi ako naniniwalang sa'yo yan, Limo. Bakit ko naman kailangang patunayan sa inyo? Ano, natatakot ka? Tama ang hinala ko. Rentado nga lang ang kotseng yan. Wala ka kasing mapakitang ebidensya. Hindi tulad ni Young Master Liu. Siya ang tunay na mayaman dito sa Ping-an. Hindi niya kailangang magrenta para magpasikat. Limo, naiintindihan ko na gusto mong magyabang. Pero sa harap naming mga kaklase mo, huwag ka nang magpanggap. Lalo ka lang naming mamaliitin yan. Kotse lang naman yan. Kaya ko ring magrenta kung gusto ko. Ang lakas ng loob mong magyabang sa harap ko. Nakakahiya ka. Kahit magrenta ka pa ng luxury car, hindi pa rin maalis ang amoy mahirap sa iyo. Kaya ka pala natanggal sa trabaho. Kung ako ang boss, tatanggalin din kita. Tama si Kim Soo. Yung iba dyan nagpapanggap lang. Sana naman inayos mo ang pagpapanggap. Kung mumurahing kotse lang ang nirentahan mo, baka naniwala pa kami. Kahit pa nirentahan lang yan ni Limo. Sobra naman ang sinasabi nila. Nilibre naman tayo ni Limo ng pagkain. Tulungan kaya natin siya. Paano? Madali lang yan. Aray ko po. Congrats host, nagulat ang mga kaklase sa iyong karisma. Shock points plus 1-0. 1-0 shock points, 100,000 na naman ito. Swerte ko talaga kay Guking Gran at Linwan. Dahil sa kanila, ang dami ko nang nakuhang shock points. Ayos to. Limo, ano bang relasyon mo sa kanila? Wala kang pakialam. Buisit hindi ako makakapayat. Bakit si Limo pa Young Master Lee? Young Master Lee. Young Master Lai. Sinong Young Master? May kilala ka bang ganun dito ba? Young Master Lee, nandito po pala kayo. Tamang-tama, may bakanting private room kami. Maganda ang view doon. At saka, siguradong pribado po kayo doon. Anong sinasabi niya? Hindi naman siguro ako ang tinutukoy niya. Grabe yung waiter ng Ping An Restaurant. Ang galang niya kay Limo. Ito ang pinakamahal na restaurant sa bayan natin. Di ba natanggal lang si Limo sa trabaho at umuwi? Bakit naging Young Master Lee na siya? Baka kumain na dito si Limo noon. Congrats host, shock points plus 1-0, may 100,000 na naman.
Mukhang mabigat ang titulong Young Master Li ah. Ayos ang waiter na ito. Dagdagan mo pa ang sinasabi mo. Waiter lang yan. Sa estado ko dito sa Ping An. Hindi lang waiter. Pati ang manager ng Ping An Restaurant ay kailangang yumuko sa akin. Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikitang andito ang Young Master? Wala kang common sense. Si Young Master Liu ang pinakamayaman sa Ping An. Ang heredero ng pamilya Liu. Halika dito at asikasuhin mo ang boyfriend ko. Ano siya si Young Master Liu? Naku, Young Master Liu, naku po. buti naman at dumating kayo Young Master Liu. Bulag ka ba talaga? Hindi mo ba nakitang andito si Young Master Liu? Papasukin mo na kami dali. Young Master Liu, dito po tayo. Wow, ang ganda ng kwartong ito. Ang alam ko 6 na buwan bago mabook ito. Naiba talaga si Tao. Dahil sa pagiging bigatin niya, kaya niyang gawin ang lahat dito sa Ping An. Kaya pala galang na galang ang manager sa kanya. Kita mo na, Limu. Ito ang tunay na mayaman. Huwag mong isiping porket nagrenta ka ng kotse. Pwede ka nang magpanggap na Young Master dito. Sa itsura mong yan, kahit damitan ka ng ginto, mukha ka pa ring pulubi. Limu, dahil ako naman ang taya ngayon. At matagal na tayong hindi nagkikita-kita. Nandito na rin lang tayo sa Ping An Restaurant. Dapat ang pinakamasarap ang kainin natin. Total mabait naman sa iyo ang waiter. Ibig sabihin hindi lang ito ang unang beses mo dito. Sige na yung araw. Sagot ko ang kain mo. Umorder ka ng kahit ano. Limu, magpasalamat ka kay Young Master Liu. Kung hindi dahil sa kanya, baka sa tanang buhay mo, hindi ka na makakatapak ulit dito. Hahaha, sobra naman kayo. Magkakaklase tayo. Bakit kailangan ganyan ang trato niyo sa kanya? Naaalis na lang kami kung ganyan. Limu, tara na, teka. Hindi pwede yan. Si Young Master Liu ang host. Huwag naman natin siyang ipahiya. Young Master Liu, dahil napakagalante mo, hindi na ako tatanggi. Australian Wagyu, French foie gras at shark fin soup. Tag-isa kami niyan. At saka ito pa, Hokkaido King Crab. Limu, ang mahal niyan, 2,000 ang isa. Isang order na lang tayo. Ang dami natin, kulang ang isa. At saka kung isa lang ang orderin natin, baka isipin ng mga foreigner sa kabila na walang pera si Young Master Liu. Bigyan mo kami ng tag-isa. Lahat ha. Sa dami ng in-order niya, nasa ilang libo na ang halaga. Solve na ang quota ko ngayong buwan. Buwisit na lalaking to. Pinili talaga ang mga pinakamahal. Ginawa pa akong gatasan. Ang kapal ng mukha ni Limu. Ilang libo na ang halaga niyan. Tingin ko, mabubutas ang bulsa ni Tao ngayon. Reunion ito. Kailangan may alak. Manager, bigyan mo kami ng isang Chekiula fight. Chekiula fight. Sigurado po kayo, sigurado ako. Young Master Liu, anong tinitingin mo? Nagsalita na si Young Master Liu. Ihanda nyo na. Kapag nasira ang mood ko, lagot kayo sa akin. Opo, ayusin na po namin. Young Master Li, sandali lang po. Parating na ang Chekiula fight. 30,000 ang isang bote nun. Ang lakas ng loob niya. Ginawa talaga akong tanga. Pero hindi ako pwedeng mapahiya ngayon. Alak lang yan. Kaya kong bayaran yan. Limu, mukhang nasarapan ka sa pag-order ah. Simple lang kasi ang kinain natin noon. Limu, para kang patay gutom. Ang mahal ng mga in-order mo. Umorder ka pa ng alak na worth 30,000. Alam mo ba ang lasa ng Limu? Baka inumin mo lang yan na parang juice. Nakakatawa ka. Sobra na si Limu. Alam niyang ililibre siya ni Tao. Inabuso naman niya. Magkakaklase naman tayo. Sobra ka naman, Limu nga. Chekiula fight pa ang in-order. Galing lang siya sa layoff. Baka nga hindi niya alam bigkasin ang pangalan niyan. Nagpapanggap lang siya. Si Liu Tao ang nagpa-order sa kanya. Pumayag din siya sa alak. Bakit niyo sinisisi si Limu nga? Wala namang sinasabi si Liu Tao. Bakit kayo ang nagagalit para sa kanya? Liu Xiao, kung namamahalan ka sa Chekiula fight at hindi mo kayang bayaran, pwede ko namang bayaran ang sarili ko. Anong sinabi mo? Limu, huwag kang padalos-dalos. 30,000 din yan. Sahod na natin yan sa isang taon. Nagagastos ka ng 30,000 para lang sa isang alak. Hindi worth it yan. Hahaha.
Kung gustong magbayad ni Young Master Lee, bilang mga kaklase, pagbigyan na natin siya. Tutal gusto niyang gumastos. Sige, suluhin mo na yung Chetyula fight. Huwag kang hihingi ng tulong sa akin pag wala kang pambayad. Tandaan mo yan. Ikaw ang nagsabi niyan ha. Pag wala kang pambayad, maghugas ka ng pinggan dito. Sayang naman. Kung si Liu Tao sana ang nagbayad, makatitikim din sana tayo ng mamahaling alak. Mahigit 30,000 ang alak na yan. Kahit isang lagok lang hindi natin afford bayaran. Huwag na tayong makisali. Pasensya na. Pasensya na mga kaklase. Wala kayong chance na matikman ang alak na ito. Kung ganun, ako na lang ang inom nito. Limu 30,000 yan. Huwag kang mag-alala, 30,000 lang. Kaya kong bayaran yan. May 50 points ako ngayon. Katumbas yun ng 500,000. Isang bote lang ng alak. Kayang-kaya ko yan. System, palitan mo ng 100,000 cash. Successful. 100,000 cash na tanggap sa Dashaban. Congrats host, nakatanggap ng malaking halaga. Gulat na gulat ang mga kaklase. Shock points plus 10 natitirang shock points 50. Friendly reminder, may 70% discount sa Shock Value Mall ngayon. Kailangan lang ng 10 points para makuha ang God level sommelier skill. Kakagastos ko lang napalitan agad ang points ko. May discount item pa. Hindi na ubos ang yaman ko. Hahahali mo. Anong negosyo ba ang pinasok mo? Ang laki ng pumasok na pera. Nali mo. Wala ka namang ginagawang illegal, di ba? Maliit na halaga lang yan. Hindi ko kailangan gumawa ng masama. Maliit na halaga, Limu. Ang galing mong magpanggap. Sinadya mong i-set ang ringtone na yan, no? Para magmukha kang mayaman sa harap namin. Napakababaw mo. Gusto mo pa kaming lokohin. Malamang ganun na. Yung kotse niya nga props lang eh. Wala siyang trabaho at pera. Saan siya kukuha ng ganyan kalaki? Limu. Effort na effort ka para lang magyabang. Nagrenta ka ng kotse, tapos nag-set ka pa ng ringtone. Wala ka na talagang hiya para lang sa imahe mo. Bakit? 100,000 lang. Malaki na ba yun? Sige. Ang tigas ng mukha mo ah. Tingnan natin kung paano mo tatapusin to. Sir, ito na po ang Chetyula fight niyo. Wow, ito pala ang Chetyula fight. Mukhang sosyal. Grabe. Ngayon lang ako nakakita ng alak na 30,000. Limu, kahit mahal ang Chetyula fight. Hindi bagay sa isang kulubing tulad mo yan. Namukha siyang hampas lupa. Siguradong ngayon lang, siya makakatikim ng ganyan kamahal na alak. Maiintindihan kaya niya ang lasa niyan. Talaga ba? System, kunin ang God level sommelier skill. Congrats host. Gumamit ng 10 shock points. Nakuha ang God level sommelier skill. Natitirang shock points 40. Amoy pa lang. Nag-aangas ka na naman, nanood ka lang ng video online. Akala mo isa ka ng wine expert. Inaamoy mo pa para malaman kung totoo o peke. Limu, huwag ka ng umarte. Inumin mo na lang yan na parang beer. Para matikman mo naman. Wala kang pakialam kung alam ko o hindi. Manager pambukas. Kahit kami ang pinakamayaman sa Ping-an, hindi rin kami laging umiinom ng ganito kamahal. Sa mga espesyal na okasyon, at handaan ko lang ito natitikman. Sayang lang ang alak sa taong ito. Limu, kapag nabuksan na yan, kailangan mo ng bayaran. 30,000 ang isang bote. May pambayad ka ba? Kahit ibenta mo ang asawa mo, kulang pa rin. Sir, bukas na po. Magbayad na po kayo, bayad. Anong babayaran? Ininom nyo na po. Ayaw nyong magbayad. Gusto niyo ba ng libre? Sabi ko na nga ba. Wala talaga siyang pambayad. Sa alak na 30,000 ang halaga. Listado ka na. Di mo gusto mong tumakas sa bayarin dito.
Sa tingin mo makakalabas ka ng buhay. Binigyan niyo ako ng peking alak. Tapos gusto niyo magbayad ako. Nananaginip kayo. Ano? Sinasabi mong peke ang alak na 30,000. Limu, huwag kang ang mag-imbento. Wala ka lang pambayad eh. Kaya kung ano-ano na ang idinadahilan mo. Na at peke pa daw. Nababali na siya kakaisip ng paraan para makalibre. Walang peking alak sa Ping An Restaurant. Sir, binasag niyo na ang alak namin. Sinisiraan niyo pa kami. Mukhang ayaw niyo ng mabuhay. Kapag hindi niyo binayaran yan, hindi kayo makakaalis dito. Limu, bakit mo binasag? Manager, pasensya na po. 30,000 po. Babayaran namin. Nga po, hindi sinasadya ni Limu. Kami ni King Gran, nasa 6,000 ang ipon naming dalawa. Mag-down payment muna kami. Gagawa kami ng paraan para sa kulang. Parang awan niyo na pagbigyan niyo na siya. Nabigla lang si Limu. Hindi niya sinasadya. Hindi tayo magbabayad. Binentahan ako ng peke ng Ping An Restaurant. Hindi ko na sila siningil. Mabait pa ako niyan. Limu, alanganin na tayo, huwag ka nang magbiro. Kung nag-imbento lang ako, alam mo dapat ang totoo. Mukhang totoo ang bote sa labas. Pero ang anti-counterfeit mark sa ilalim ay hindi maayos ang gawa. Malabo, halatang dinaya lang. Isa pa. Ang tunay na Chitiu Lafite ay matapang ang amoy. May halong amoy ng oak, cedar at blackcurrant. Itong sa inyo, kahit mabango pagkabukas. Amoy alkohol at masakit sa ilong. Sobrang tapang at walang dating. Halatang hinalo lang at peke. Puro kakalokohan. Sino ka ba sa akala mo? Sommelier ka ba? Para turuan ang Ping An Restaurant sa alak nila. Nakakapanood mo ng pelikula yan. May nalalaman ka pang anti-counterfeit. At pinaghalong amoy. Limu, ayusin mo naman ang pagpapanggap mo. Sir, kwento mo lang yan. Matagal nang bukas ang Ping An Restaurant. Hindi kami nagbebenta ng peke. Bayaran mo ang 30,000 na ito ngayon din. Tama ang sinabi niya. Tama ang sinabi niya. Peke nga ang alak na ito. Boss, bakit po kayo nandito? Ano? Siya ang may-ari ng Ping An Restaurant. Ang may-ari ng Ping An Restaurant, sabi ng tatay ko. Ang tunay na may-ari ng Ping An Restaurant ay ang anak ng pamilya Liu ng Jincheng. Hindi ko akalain na makikita ko siya ngayon. Boss Liu, hello po. Ako po si Liu Tao ng pamilya Liu sa Ping An. Kilala ko po kayo, sir. Pasensya na po. Nagkulang kami sa pamamahala. Nakahalo ang peking alak sa inumin ng bisita. Kasalanan po namin, ayos lang. Ikaw ang manager. Pero niloloko mo ang customer gamit ang peking alak. Tanggap ka na. Pumunta ka sa finance at kunin mo ang huli mong sahod. Boss Layas. Anong pangalan mo? Xiao Zhang po. Mabuti simula ngayon. Ikaw na ang manager ng Ping An Restaurant. Sana magtanda ka. Ayusin mo ang trabaho. Huwag mong hayaang maulit ito. Salamat po, Boss Liu. Hindi ko po kayo bibigyan. Bilang paghingi ng tawad, sagot na ng restaurant ang inyong kinain. Isa pa, magpapabigay ako ng alak bilang kapalit. Pumunta ka sa cellar. Ibigay mo kay Sir Lee ang Romani Conti. Opo. Opo. Romani Conti. Yung alak na nagkakahalaga ng 100,000. Sir Lee, ito po ang Romani Conti. Tikman niyo po. Ito. Alak ito na worth 100,000. Bakit ibibigay ni Ella Liu ang ganitong alak? Sa kanya, may malaking backer ba si Limu? Hindi ako naniniwala. Kahit may backer siya. Hindi niya matatalo ang pamilya Liu dito sa Ping An. 100,000 ang halaga nito. Lanan. Tama ang lasa nito. Pasensya na sa abala, Sir Lee.
Nagkulang kami sa pamamahala. Sana mapatawad nyo kami, ayos lang. Inamin nyo ang mali nyo. Mabuti yon. Lahat ng order ngayong gabi ay sagot na ng restaurant. Huwag na yung alak lang. Sagot na niyang Master Liu ang pagkain. Enmal Liu, ang tulad niyang hampas lupa, ay dapat magpasalamat sa libreng pagkain. 100,000 ang halaga ng Romani Conti. Bagay ba sa kanya yan? Sa tingin mo ba hindi bagay kay Sir Lee ang alak na yan? Naman ang Romani Conti ay mamahaling alak, tanging tulad ko lang ako. Ang isang katulad mo, ang bagay uminom ng alak ko. Bastos ka ah. May-ari ka lang ng restaurant, anong ipinagmamalaki mo? Ituloy mo lang. Liu Tao, sinampal mo ako, tumahimik ka. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang anak ng pamilya Liu sa Jincheng. Kahit ang pinakamayaman sa Ping-an ay takot sa kanya. Sir Lee, enjoy po kayo. May ayusin lang po ako. Aalis na ako, inat Boss Liu. Ano? Mukhang tapos na tayong kumain. Ganito na lang. Magkaraoke naman tayo. At uminom pa. Gusto ko yun. Kuya Tao, sabihin mo kung saan tayo pupunta, sasama ako. Sa bahay ko sa Qiandao Compound. Ano sa Qiandao Compound? Qiandao Compound, sakto, lilipat din ako. Limu, kahit anong pagpapanggap mo. Nagulat ka pa rin nung narinig mo ang Qiandao Compound. Pagdating natin doon, ipapakita ko sa iyo ang agwat natin. Sa Qiandao Compound. Ngayong gabi, iniimbitahan ko kayo sa villa ko, magwalwal tayo. Grabe, may bahay pala si Liu Tao sa Qiandao Compound. Iyan ang pinakamagandang villa area sa bayan natin. Nga eh, daan-daang libo ang halaga ng bahay dyan. Yung pinakamahal umaabot ng milyon. Ang iba dyan, kahit nakapagrenta ng milyong halaga ng kotse. Ewan ko lang kung makakarenta ka ng bahay sa Qiandao. Siya Oxy, tama ka. Kahit makapagrenta ang iba ng kotse, ang bahay sa Qiandao Compound ay for sale lang. Bawal ang for rent, kaya malas ni Limu. Kahit gusto niyang magrenta, hindi ubra. Sige na, gumagabi na. Kung sasama kayo sa akin, sumunod na kayo. Limu, sumunod ka ng maigi. Mahigpit ang mga gwardiya sa Qiandao Compound. Nakakahiya kung may iwan ka sa labas at hindi papasukin. Hello pa. Mag-impake na kayo ni Mama ngayong gabi. Lilipat na tayo. Nga pala, dalhin nyo ang titulo ng bahay sa Qiandao. CJ. Qiandao Compound. Lilipat ng bahay, titulo. Gulat na gulat kayo ah. Limu, ang sabi mo ba ay titulo ng bahay sa Qiandao Compound? May binili ka talagang bahay sa Qiandao Compound. Maliit na bahay lang. Mura lang ang bahay dito sa Ping-an. Huwag kayong masyadong magulat. Maliit na bahay. Maliit na bahay sa Qiandao Compound. Puro villa ang nandoon ah. Congrats host sa nakakagulat na pahayag. Shock points plus 2. Kung hindi ako nagkakamali, may pustahan pa tayong 3, di ba? Ano bang gusto mo, sabihin mo lang? Tatanggapin namin ang pagkatalo. Basta kaya namin. Mabuti ang hiling ko. Gusto kong tulungan niyo ako. Tulong, anong tulong? Tulungan niyo akong lumipat ng bahay. Lumipat ng bahay. Yun lang. Nakakaaliw, isang tingin lang. Alam na niya agad kung totoo ang Romani Conti. Ang sasakyan niya ay milyong halaga ng supercar. Mukhang ang Limu na ito ay hindi simpleng tao lang. Limu, tatandaan kita. Ang ganda naman dito. Nga. Anong ginagawa ng dalawang matanda dyan? Ang Qiandao Compound ay hindi basta-basta napapasok. Mukhang may hinahanap silang kamag-anak. Pero ang suot nila, mukhang hampas lupa. Tara. Hoy, residential area ito ng Qiandao. Bawal pumasok ang mga tambay. Iho, makikiraan po.
May-ari kami dito. Kakadating lang namin para lumipat. May-ari kayo, nagpapatawa ka ba? Ang mga may-ari dito ay mga nakakotse at puro alahas. Tingnan nyo nga ang suot ninyo. Milyon ang halaga ng bahay dito. Sa itsura ninyong yan, kahit monthly dues siguro, hindi nyo mababayaran. Hindi makakabili pa kaya ng bahay. May-ari talaga kami dito. Anong ginagawa nyo? Ang sagwa, tingnan ng dalawang taga-bundok sa pinto. Paalisin nyo na. Saan galing ang mga hampas lupang ito? Ang dumitingnan. Villa area ang Tiandao compound. Paano nakapasok ang mga ito? Papasok pa kami para mag-party. Umalis na kayo. Huwag kayong humarang. Ikaw bata ka, bakit ka nanunulak? Babae ka pa naman. Bakit wala kang modo? Ganoon talaga ako, anong pakialam mo? Tandang walang silbi. Huwag niyo kaming daanin sa awa para makapasok. Hindi bagay ang mga mahihirap dito. Layas, nakakasakit kayo sa mata. Guardia, ano pang tinutunganga mo? Palayasin niyo na ang dalawang matandang ito. Labas. Young Master Liu, kayo po pala. Huwag po kayong mag-alala. Palalayasin na namin sila. Narinig niyo si Young Master Liu, alis na. Huwag na kayong tumambay dito. Nakakahiya lang kayo. Anong ginagawa niyo? Talagang may-ari kami dito. Bakit niyo kami pinapaalis? Ito ang titulo ng bahay namin. May-ari talaga kami ito ay. Tiandao compound, Villa No 1. Villa No 1 talaga. Impossible. Milyon ang halaga ng Villa No 1. At narinig ko na bago mo mabili yan, kailangan mo ng matinding koneksyon. O ano? Sapat na ba ito para patunayan na may-ari kami? Nakita niyo na ba? Hindi kami mga taga-bundok. May-ari talaga kami sa Tiandao compound. Ang Villa No 1 ay mahigit 300 milyon ang halaga. Bago kayo namigay, sana nag-research muna kayo. Sa itsura ninyong yan, lakas ng loob niyong angkinin ang Villa No 1. Basura lang yan. Punitin ko na lang. Hoy, teka. Hahaha. Kayong dalawang matanda, mukha kayong pulubi. Ang kakapal ng mukha niyong sabihin sa inyo ang Villa No 1. Ilang taon nang nakatira ang pamilya Liu dito. Wala kaming nabalita ang may-ari ng Villa No 1. Nga. Kayong dalawa. Mahiya naman kayo. Kahit may makabili man ng Villa No 1 ng Tiandao, malamang bigatin yon at hindi katulad ninyo na mukhang mga basahan ang suot. Makapal talaga ang mukha. Hindi nahiya. Nagpanggap pang may-ari. Sa itsura nila, wala silang pera. Tanda na nga, gumagawa pa ng kalokohan. Huwag niyo na kaming pahirapan. Umalis na kayo. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Bawal magpanggap na may-ari dito. Ano bang ginagawa niyo? Anak ko ang bumili ng bahay na ito. Totoo ang titulo ng bahay. Binili ito ng anak naming si Xiao Mu. Hindi niya kami lolokohin. Anak mo, wala akong nabalitaan na may bigating tao dito sa Ping'an na kayang bumili ng Villa No 1 ako. Naytay, ayos lang po ba kayo, Xiao Mu? Sabi nila peke daw ang titulo. Paliwanagan mo sila, dali o. Limu, ikaw pala. Kaya pala ang lakas ng loob ng dalawang matandang ito. Mga mahihirap na magulang mo pala. Kaya pala walang hiya rin sila katulad mo. Kami talaga ang may-ari dito. Kung ayaw niyong maniwala, ipacheck niyo. Malalaman niyo agad kung totoo. Kuya Guard, huwag kayong magpapaloko sa kanya. Nagrenta siya ng kotse para magyabang. Ngayon namin may kinaman ng titulo. Ginagawa niya tayong tanga. Na kung may ka rin lang. Sana ginalingan mo naman. Kahit ang pamilya Liu hindi kayang bilhin ang Villa No 1. Ikaw pa kaya, ano bang karapatan mo? Limu, isa kang hampas lupang natanggal sa trabaho. Puro daldal ka lang. Paano ka magkakaroon ng bahay at kotse? Nagrenta lang ng kotse, akala mo kung sino ka na. Xiao Mu, ikaw. Natanggal ka na. E paano ang bahay na ito? Nak, Xiao Mu, wala ka na palang trabaho. Saan galing ang pambili ng bahay na yan? Totoo ba ang sinasabi nila? Naytay, makinig kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala.
Boss Liu, Boss Liu. Anong nangyayari dito? Anong nangyayari dito? Boss Liu, Boss Liu. Kaya Ma Liu pala ang Qiandao compound. Iba talaga ang galing Jincheng. Kung magiging close ako sa kanya. Ang pamilya Liu ay, Elra Liu, buti dumating kayo. Sobra na ang kayabangan ni Limu. Siya, ano bang ginawa niya? Pineki niya ang titulo ng Villano Isa. At sinasabi pa niyang, siya ang may-ari ng Villano Isa. Ang mga walang hiya na tulad niya, dapat tinuturuan ng leksyon. Nameke ng titulo sa Qiandao. Sa Villano Isa pa, Liu, naniniwala ako kay Limu. Hindi niya magagawang mameke ng titulo tama. Hindi ganyang tao si Limu. Malay natin totoo ang titulo. Milyon ang halaga ng Villano Isa. Kapag nalaman kong, nagpapanggap kang may-ari dito, ako mismo ang magpaparusa sa iyo. Sige lang. Balita ko malupit daw magparusa si Ma Liu. Limu, patay ka ngayon. Wala ka nang kawala. Buti na lang nakipaghiwalay ako agad. Kung hindi, idadamay mo pa ako sa kapahamakan mo. Ito nga ang titulo ng Qiandao compound. Sila nga, ang tunay na may-ari ng Villano Isa. Ano? Congrats, host, nagulat. Ang ex-girlfriend at mga kaklase. Nakatanggap ng 50 shock points. Ang daming points. Ang daling kumita ng points, hahaha. Kuya mo, sabi ko na nga ba iba ka? Hindi ka pala basta-basta. Kuya mo. Sorry kung nasungitan ka namin, ha? Huwag ka sanang magalit sa amin. Naku. Limu, patawarin mo na ako, please. Mali ako na hiniwalayan kita. Magbalikan na tayo. Ang kapal ng mukha mo. Nandito pa ako, nakikipagbalikan ka kay Limu. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Pero kakilala niya si Ma Liu. Bahala na, hiniwalayan na kita. Kayong dalawang malandi, huwag kayong umaligid sa kanya. Layas. Limu, sinampal mo ako. Limu, sinampal mo ako. Dahil lang sa 2 linta, sinampal mo ako. Tita, tito, mahal na mahal ko po si Limu. Kayo na po ang bahala sa akin. Iha, ano bang relasyon niyo ng anak ko? Tita, nililigawan ko po si Limu. Ako rin po, naku, ang saya naman. Umaasenso na ang anak natin. Mabuti ito. Hindi na tayo mamumroblema sa pag-aasawa niya. Halika kayo, mga iha. Sakto, lilipat kami. Ipagluluto ko kayo ng masarap tara. Limu, napilitan lang akong sumama kay Liu Tao. Patawarin mo na ako. Alis, hindi ako basurero para pulutin ka pa. Kaya ko na po dyan. Iba talaga si Limu. Nakatira sa Villano Isa ng Qiandao. May milyong halaga ng kotse. Hinahabol pa ng 2 magandang babae. Sinabi mo pa, nasa kanya na ang lahat. Mukhang magkakaroon na ng pamilya dito sa Ping-an. Isang milyonaryo. Tao, ano? Nanganganak na ang baboy ko, uwi muna ako. Pass muna ako sa inuman, hanga. Yung aso ko nagbabantay ng bata. Kailangan ko nang umuwi. Bantayan ko lang, tao, alis ka na. Nakasalang pala ang sinaing ko, uwi na ako. Kayo. Titingnan ko lang. Ang gaganda ng 2 batang ito, hahaha. Congrats, host. Nagulat ang lahat ng kaklase. Shock points plus 1. Shock points plus 1, total shock points 120. Xiao Mu. Naitay, may gusto sana akong sabihin. Gusto kong magbukas ng antike shop para bumili at magbenta ng mga antike. Xiao Mu, kung yan ang gusto mo, gawin mo lang. Suportado ka namin. Magandang bagay ang magnegosyo. Kahit wala kaming maitutulong sa iyo, nasa likod mo kami palagi. Antique collection. Dito sa maliit nating lugar sa Ping-an. May antike ba dito? Limu, sigurado ka ba? Sir Lee. Kung hindi mo mamasamain, tungkol sa pagbubukas ng shop, baka makatulong ako. Sir Lee, nandito pala kayo. Enwas Liu. Maupo po kayo. Kukuha lang ako ng tsa, sige po. Narinig ko kanina sa labas na gusto ni Sir Lee na magbukas ng antique shop. Tama. Anong may papayo ni Ma Liu? Wala naman akong maipapayo. Pero ang pamilya Liu sa Jincheng ay may mga koneksyon at channels. Baka matulungan ko si Sir Lee na makahanap ng magagandang gamit. Pamilya Liu ng Jincheng.
Isa sa 4 na pinakamayamang pamilya sa Jincheng. Ernest Liu, kayo po ba ang panganay na anak ng pamilya Liu? Isang heredera ng Jincheng. Ang pupunta sa maliit na lugar tulad ng Ping'an. Pero mahirap ang kalakaran sa antike. Dahil desidido si Sir Li. Sigurado akong marunong kang tumingin ng antike. Gamitin ang Golden AS para malaman ang totoo. Bawas ng 100 shock points. Siyempre naman, kung wala akong alam, bakit ako mangbolekta? Dahil may tiwala sa sarili si Sir Li. Pwede mo bang tingnan ang gamit ko? Ito ang Phoenix Jade Pendant ng pamilya Liu. Sabi ng lolo ko, kung sino ang makakahanap ng tunay na Phoenix Jade Pendant, siya ang magiging tagapagmana ng pamilya Liu. Pero may 3 pendant na lumabas mula sa pamilya Liu. Mahirap malaman kung alin ang totoo. Isa lang ang totoo sa kanila. Sana matulungan ako ni Sir Li na malaman kung totoo ang hawak ko. System ipalit ang Golden AS. Tagumpay na nakuha ang Golden AS. Nabawasan ng 100 shock points. Kasalukuyang shock points 20. Sir Li, anong ginagawa mo? Enna Liu, huwag kang kabahan. Peke ang Jade Pendant na ito. Ano sinasabi mong peke ito? Peke ang pendant na ito. Sir Li, kung sinasabi mong peke ito. Nasaan ang ebidensya? Ang tunay na Phoenix Jade Pendant ay gawa sa meteorite at rare jade. May malakas na magnetic field sa loob. Kapag nabasag ang jade, lalabas ang magnetic field. Didikit sa hangin, at bubuo ng imahe ng Phoenix. Pero nung nabasag ang pendant kanina, walang nangyari. Ibig sabihin peke yan. Congrats, host. Nagulat ang 3 babae dahil sa Golden AS. Shock points plus 5. Kasalukuyang shock points 25. Maliban sa pagbasag, may iba pa bang paraan para malaman kung totoo? Kung babasagin ang tunay na pendant, mawawalan na ng tagapagmana ang pamilya Liu. Meron pa, napakadali lang. Anong paraan? Patakan ng dugo. Patakan ng dugo. Patakan ng dugo. Blood ownership. Sa nobela lang nangyayari yan, di ba? Na parang magic. Ang tunay na Phoenix Jade Pendant, dahil sa meteorite magnetic field sa loob, may espesyal na reaksyon sa dugo ng tao. Gamit ang dugo, didikit ang magnetic field sa may-ari, at bubuo ng totoo na Phoenix. Kung peke, walang mangyayari. Halika. Ernest Liu, uminom po kayo ng tsaa. CJ. Sapo. Dahil alam ni Sir Li kung paano tumingin ng antike, tutuparin ko ang pangako ko. Gagamitin ko ang koneksyon ng pamilya Liu para sa stocks. Siyempre, ikaw na ang bahalang tumingin kung totoo o peke. Salamat na, Liu. Pero mahal ang mga antike. Kailangan mong maghanda. Kailangan mo ng puhunan na hindi bababa sa 100,000. 100,000 lang. Ita-transfer ko na sa'yo. Nakatanggap ka ng 100,000. Nag-transfer agad ng 100,000. Limo, magkano ba ang ipon mo? Congrats, host, nagulat ang lahat. Nakatanggap ng 0 shock points. Naglabas ako ng 100,000. Bumalik din agad sa akin. Napakadaling kumita. Teka, Xiao Mu. Natanggal ka sa trabaho. Saan ka kumuha ng pera? Nga, anak. Huwag kang gagawa ng masama. Sabi ni Li Qingsu. Umuwi si Limu kasi wala siyang trabaho. Bakit ang yaman niya bigla? Baka galing sa iligal. Ayon sa investigasyon, taga-Ping'an talaga si Limu. Matagal siyang tumira sa Jincheng. Pag-uwi niya, bigla siyang yumaman. Saan galing ang pera niya? Dahil kaya sa galing niya sa antike.
Hay, alam ko namang mangyayari ito. Naitay hindi ako gagawa ng labag sa batas. Ang totoo niyan, ganito kasi yan. Nung natanggal ako, malungkot akong umalis ng Jincheng. Nagkataong napadaan ako sa Lotto Outlet. Napabili ako ng tiket. Alam niyo kung anong nangyari? Nanalo yata ako ng jackpot. Tumpak. Nanalo ako ng 5 milyon. Ano 5 milyon? Limo ang swerte mo naman. Nanalo ako ng 5 milyon. Nanalo lang pala ng 5 milyon. Akala ko kung ano ng abilidad meron siya. Biglang yaman lang pala. Parang malaki pakinggan ang 5 milyon. Pero pag binili ng bahay at kotse, ubos din yan. Wala pa rin yan sa pamilya Liu. Sabi ko na nga ba, Kuya Tao? Imposibleng mapantayan ka niya. Isang pulubing sinuwerte lang. Lenwei. Talaga ba? Ang init ng ulo ko. Totoong nanalo ka ng 5 milyon. Congrats, host. Gumawa ng peking source of income. Nagulat ang lahat na katanggap ng isa 0 shock points. Exchange 400,000 cash. Exchange successful. Nabawasan ng 40 shock points. Natitirang shock points 5. Hahaha. Transferan pa kita ng 100,000. Total of 200,000. Ihanap mo ako ng magandang pwesto. Para sa shop. Yung sobra, ipambili mo na ng gamit. Kayo naman huwag na kayong magtrabaho sa supermarket. Kulang pa ang 3,000 sa inyo. Sumama kayo sa akin, pasasahurin ko kayo ng 1,000,000. Talaga? Itong 6 lang. Sabi ng kaibigan ko magaganda daw ang klase nito. Hindi kaya nagkamali ka. Tingnan mo kaya ulit. Hindi na kailangan. Alam ko na. Tulad nitong Tangsan K Tricolor Pottery. Sa kintab at hubog pa lang, halatang totoo. Nasa 100,000 ang halaga niyan, pati ito. Yuan blue and white porcelain vase. Kahit may kaunting basag, aabot pa rin ng 100,000 ang halaga. At ito pa. Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga na ng milyon-milyon. Limu. Pwede ka nang magpa-auction dito sa Ping-an. Auction. Na, bakit hindi ko naisip yon? Emma Liu, marami kang koneksyon. Tulungan mo akong ipaalam sa iba na magpapa-auction ako sa susunod na linggo. Kapag natuloy, ibibigay ko sa iyo ang 0% ng kita bilang komisyon. Deal. Deal. Emma Liu, ang tagal nating hindi nagkita. Masyado kang formal, Jin Alin. Ipapakilala ko sa inyo. Ito ang business partner ko. Ang may-ari ng Treasure Pavilion, si Im Liu. Si Emma Liu ay anak ng pamilya Liu sa Jincheng. Naging partner mo siya. Lei. Iba ka talaga. Congrats, host. Dahil sa pakikipagsosyo kay Liu Anran. Nagulat ang lahat, shock points plus 50. Kasalukuyang shock points, 65. Li, napakagaling mo para sa iyong edad. Hindi ko akalain na sa bata mong edad. Ay napakataas na ng narating mo. Sa mundo ng antike. Siguradong malayo pa ang mararating mo. Hahaha. Magaling, nakakatawa. Naloko kayong lahat ni Limu. Peke ang lahat ng antike na ito. Peke ang lahat ng antike na ito. Fake, impossible. Personal itong sinuri ni Emma Liu. Pumunta ako dito dahil nagtitiwala ako kay Emma Liu. Mahirap sabihin, mukhang bata pa ang lalaking ito. Liu Tao, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Wala kang karapatang manggulo sa teritoryo ko. Liu, pagsabihan mo ang anak mo. Opo. Lenwei, isang biglang yaman lang si Limu na nanalo ng 5 milyon. Wala siyang alam sa pagkilatis ng antike. Sinasabi ko sa inyo, peke ang lahat ng 6 na antike na ito. Naku, baka magkasabwat si Ime, Liu at Limu. Gumagawa sila ng eksena para lokohin tayo at kunin ang pera natin. Yung isa nagpapanggap na may alam. Yung isa ginagamit ang koneksyon.
Ang galing ng plano. Iho. Pumunta kami dito dahil kay Emalyo. Sana magpaliwanag ka. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa lahat. Kailangan mong magpaliwanag sa amin. Sabi ko na nga ba, ang bata pa niya para maging eksperto sa antike. Emalyo, mukhang nagkamali ka ng pinagtiwalaan ngayon. Emalyo, nagtiwala kami sa iyo kaya kami pumunta. Pero nilalagay mo naman kami sa alanganin. Tama, hindi siya nagkamali. Sa tingin ko magkasabwat sila. Nagtulungan sila para lokohin tayo. Walang-wala ang isang biglang yaman kumpara sa pamilya Liu. Gusto pa kaming lokohin. Manigas ka. Isara mo na yan, nakakahiya sa ping-an. Dahil iniisip mong wala akong alam, makipagpustahan ka sa akin. Anong pusta? Kung totoo ang 6 na antike na ito, bibilhin mo ang lahat ng ito sa dobleng presyo ng merkado. Hahaha, sige. Paano kung peke ang 6 na antike na ito? Kung may isa mang peke, ibibigay ko sa pamilya Liu. Ang shop na ito, ang Villano isasakyan daw compound at ang Ferrari ko. Ibibigay ko lahat sa inyo. Sige, sabi mo totoo ang mga ito. Nasaan ang ebidensya ilabas mo? Walang maipakita. Nagpapanggap ka lang na matapang. Sa tingin ko tinatakot mo lang ako. Para umalis ako. Hindi ako alis. Babasagin ko ang mga peking ito para sa lahat. Mga basura, binebenta pa. Huwag mong basagin. Totoo ang mga antike na yan. Huwag mong basagin. Totoo ang mga antike na yan. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Sayang. Sayang ang mga kayamanan. Sino ka ba? Saan ka nang galing limo ang galing mo? Nagbayad ka pa ng artista. Ang galing umarte. Teka, ikaw. Ikaw ang sikat na master collector ng Jinchen. Fu Wenlin ako nga. Ha? Liu. Mukhang tapos na ang pamilya Liu. Hindi lang sikat na collector si Master Fu. Isa rin siyang sikat na appraiser. Kapag sinabi niyang totoo, totoo talaga yun. Mukhang ang pamilya Liu ay magbabayad ng malaki ngayon. Ano totoo ang mga ito? Imposible biglang yaman lang si Limu. Paano siya matututong kumilatis? Lanan. Yuan blue and white. See how he chasing Hansin under the moon. Sayang. Mingchen Hua daw kay Chicken Cup. Basag na ngayon. At ang sangkay. Tama. Tama ang lahat ng sinabi mo. Ang mga antike na ito ay pawang totoo. Patay na. Lagot na. Liu. Ayon sa pustahan, nasa 1 milyon ang halaga ng 6 na antike na ito. Hindi naman siguro sobra ang 2 milyon para sa double compensation. Anong pustahan? Kailan ako pumayag? Biro lang yun sa pagitan niyo ng anak ko. Liu. Nakatingin ang lahat ng tao. Gusto mo bang malaman ng buong ping-an na ang kredibilidad ng pamilya Liu ay hindi aabot ng 2 milyon? Liu. Nagsalita na si Master Fu. Wala nang duda kung totoo o hindi. Kung tatakbuhan ng pamilya Liu ang bayan, sinisiguro ko sa inyo ngayon, simula bukas,
Mawawalan na ng puwang ang pamilya Liu sa negosyo dito sa Ping An. Walang hiyang anak. Puro kakapahamakan, wala kang silbi. 2 milyon lang naman. Ang pamilya Liu ay hindi sisirain ang pangalan dahil lang sa 2 milyon. Hay! Pa! Tito, tao, hintayin niyo ako. Congrats host, nagulat ang lahat. Nakatanggap ng 100 shock points. Nakakuha agad ako ng 100 shock points. Pwede na akong makakuha ng bagong God level skill. Dahil sapat na ang shock points ng host. May special offer ngayon, isang balita mula sa hinaharap. Original price 500 points. Ngayon 50 points na lang. Bibilhin mo ba? Balita mula sa hinaharap. Para saan bahala na. 50 shock points lang naman. Bibilhin ko na tagumpay ang pagbili. Loading news sa loob ng 3 araw. Ilalabas ang plano ng high-speed rail sa east suburb ng Ping An. Ang katabing Ping An community ay isasama sa demolisyon. Ang kabayaran sa demolisyon ay 0 beses ng presyo sa merkado. 0 beses may 2 milyon ako sa card. Kapag ininvest ko magiging 20 milyon. Yayaman na ako. Pasensya na sa lahat. May nangyaring hindi inaasahan. Hindi matutuloy ang auction. Pag nakahanap ulit ako ng magandang gamit, sasabihan ko kayo agad. Sige, alis na kami. Lei. Ako si Lin Zongsheng, pinuno ng pamilya Lin. Ito ang calling card ko. Siya ang pinuno ng isa sa 3 mayayamang pamilya sa Ping An. Pamilya Lin. Emma Lin. Isang karangalan. Lin, sana magtulungan tayo sa hinaharap. Sa kakayahan mo ngayon, ang Treasure Pavilion ay siguradong unlad pa. Sana nga po. Hahanapin ko kayo pag may pagkakataon. Sige, mauuna na ako. Ingat po kayo. Sayang, magaganda pa naman ang mga ito. Nasira lang ng ganun-ganun na lang. Iho. Pinahanga mo ako. Ang bata mo pa. Pero ang galing mong kumilatis. May kinabukasan ka. May magandang kinabukasan. Master Fu, masyado niyo po akong pinupuri. Sinuwerte lang po ako, hahaha. Ang swerte ay bahagi rin ng kakayahan. Sige na, dahil ang mga antike na ito ay sinira ng taong walang alam. Wala na akong dahilan para manatili pa dito. Babalik ako sa susunod. Iho, ingatan mo sana ang mga kayamanan mo. Makakaasa po kayo. Ingat po, hindi ko na kayo maihahatid. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng 3 araw bibigyan kita ng magagandang gamit. Sisiguraduhin kung kikita ka ng malaki. Ate Anran, ayon sa usapan natin, ibibigay ko sa iyo ang 0%. Bali 200,000. Ita-transfer ko na sa iyo, huwag na. Nagkulang ako sa pag-aayos ngayon. Napasok tayo ng 2 tanga mula sa pamilya Liu. Sa iyo na ang pera, hindi ko na kukunin. May emergency pa ako, mauna na ako. Limyu, ano nang plano mo ngayon? Bibili ng bahay. Wow, Ferrari. Grabe. Congrats host, nagmaneho ng Ferrari sa kalye. Nakatanggap ng 35 shock points mula sa mga tao. Kasalukuyang shock points, 150. Ang 150 shock points ay katumbas ng 15 milyon. Dagdag pa ang 2 milyon sa card. Total 35 milyon. Nasa 300,000 hanggang 400,000 lang ang bahay sa Ping An community. Kaya kung bumili ng 10. Walang silbi. Wala kang kwenta. 1 taon nang binebenta ang Ping An community. Wala man lang nabebenta kahit isa. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ng tatay ko para bilhin ang Ping An community? 5 milyon. Ngayon nabubulok na sa atin. Young Master Liu, sobrang liblib kasi ng Ping An community. Nasa probinsya. Tanga lang ang bibili dyan. Wala akong pakialam. Kahit sa tanga mo ibenta. Magbenta ka ngayon din. Layas. Sa pamilya Liu pala ang Ping An community. Ang liit na naman ng mundo. Ang init ng ulo mo, Young Master Liu. Limu, anong ginagawa mo dito hindi? Anong ginagawa ng biglang yaman dito? Nakiusyoso ka lang ba o?
Bibili ka ng bahay. Hindi ako nakiusyoso. Bibili ako ng bahay. Young Master Liu. Binebenta mo ba ang Ping An Community? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, bibilhin ko ang Ping An Community mo. Magbigay ka ng presyo. Ang Ping An Community, binili ni Papa ng 5 milyon noon. Isang taon na walang nabebenta kahit isa. Nagsasayang lang ng pera. Tapos handang gumastos ang tangang sili mo. CJ, dahil ganyan ka, dahil magkaklase naman tayo, ibebenta ko sa'yo ng 5 milyon, okay ba? Wow, 5 milyon. Kung bibilhin talaga ni Limu, siguradong ililibre ako ni Liu Tao pagkatapos niyang kumita. Bibilhan niya ako ng mamahaling bag at damit. Pare, ginagawa mo ba akong tanga? Isang taon ng tenga ang Ping An Community mo. Bebenta mo pa sa akin ng 5 milyon. Kung hindi ka seryoso, aalis na lang ako. Pwede naman nating pag-usapan ang presyo. Pag-usapan. Binili mo ng 5 milyon. Alam mo kung gaano nakababa ang presyo niyan ngayon. Isang taon walang bumenta. Gusto mong ako ang sumalo, no? Sige, magbigay ka ng presyo. 35 milyon sagad na yan. Kung payag ka, pirmahan na natin. Kung hindi, aalis na ako. Ang lupit ng lalaking ito. Binawasan agad ng 15 milyon. Kuya Tao, ang Ping An Community. Binili ng tatay mo ng 5 milyon. Huwag mong ibenta ng palugi. Wala kang alam. 5 milyon ang halaga niyan noon. Wala nang halaga yan ngayon. Kung mabibenta ko ng 35 milyon, panalo na ang pamilya Liu. Ganun pala. Ay naku, Young Master Liu. Mukhang hindi ka seryoso. Hindi na kita abalahin. Teka, deal. Deal, 35 milyon kung 35 milyon. Hehelagot ka sa akin. Na-transfer na. Hahaha. Limu, napakatanga mo. Li Qingsu. Anong ibig mong sabihin? Gumastos ka ng 35 milyon para sa walang kwentang lugar. Maghanda ka ng maubos ang pera mo. Ano? Maubos? Hahaha, Young Master Liu, niloko mo ako. Sinasabi ko sa iyo, walang visa ang kontratang ito. Ibalik mo ang pera ko, ibalik mo. Limu. Nakapirma na tayo sa kontrata. Wala nang bawian. Na, lalaki ka tapos babawiin mo ang pirma mo. Nakakahiya ka. Young Master Liu. Bawal na ba talagang ibalik? Siyempre bawal na. Pirmado na ang kontrata sa iyo na ang mga bahay na yan. Kung ganun, sayang naman. Nabalitaan ko nagigibain na ang Ping An Community. Tisse. Impossible. Imposible kung gigibain ang Ping An Community. Imposibleng hindi malalaman ng tatay ko. Imposibleng hindi ko malalaman. Na, Kuya Tao, huwag kang maniwala sa kanya. Gusto lang niyang makuha ulit ang pera niya. Kaya sinasabi niya yan. Limu, huwag ka nang umasa. Sa sandaling pinirmahan mo yan. Tapos na ang usapan. Na-transfer mo na rin ang pera. Huwag mo nang tangkaing bawiin. Wala na ba talagang bawian? Young Master Liu, pwede ka pang umatras ngayon. Manigas ka. Sa'yo na ang Ping An Community. Ayaw na ng pamilya Liu. Paano kung matuloy ang demolisyon? Imposible kung may demolisyon. Matagal ko nang nalaman. Hindi ko ibebenta sa'yo ng mura. Dahil ayaw niyong maniwala, wala na akong magagawa. Nabibinta ko ng 35 milyon ang 5 milyong Ping An Community. Pagkatapos ng demolisyon, aabot ng 50 milyon ang kabayaran. Ha. Ang laki ng kita. Bumalik sa Ping An noon. Totoo ang demolisyon. Young Master Liu, huwag kang maniwala kay Limu. Nagsisisi na siya. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na mababawi ang pera mo. May kontrata na at nagbayad ka na. Sa iyo na ang basurang yan. Tama.
Limu, tigilan mo na ang pangangarap. Kung gigibain ang Ping An community, ako. Pugutan mo ako ng ulo at gawin mong bola. Sige, dahil ayaw niyong maniwala. Wala na akong magagawa. Basta huwag kayong magsisisi. Alam ko namang magsisisi siya. Buti na lang pumirma na siya. Ngayon kailangan na niyang tanggapin ang Ping An community. Naalis ko na rin sa wakas ang sakit ng ulo na Ping An community. Nailipat ko na. Kailangan ko itong ibalita kay Papa. Hello pa. May good news ako. Kumpirmado na ang balita. Parating na ang dokumento galing Jinchen. Ang high-speed rail South Station ay itatayo sa Ping An. High-speed rail kikita na ang Ping An community. Kumpirmado na ang demolisyon sa Ping An community. Makakakuha tayo ng 5 milyon sa Ping An community. Na isa 0 beses ang halaga ng demolisyon. Isa 0 beses ng 5 milyon. E di 50 milyon, hahaha. Hello pa. May good news ako. May good news din ako. Kumita na ulit ang Ping An community natin. Paanggaling ng anak mo, di ba hahaha? Kailangan mo akong bigyan ng reward. Pabakit hindi ka na nagsalita? Pabakit hindi ka na nagsalita? Anong sinabi mo? Binenta mo ang Ping An community. Yung nakatinggang community natin. Nabenta ko ng mahal. 35 milyon ang benta ko. Hehe, akala nili mo nakaisa siya. Sabihin mo. Kanino mo binenta? Kay Limu, yung nanloko sa atin ng 2 milyon. Ngayon binawi ko na ang puhunan at tubo. Ikaw. Hayop ka. Nandyan na. Nandyan na. Nandyan na. Nandyan na. Liu Tao, isa kang pabigat. Gigibain na ang Ping An community. 5 milyon ang bili natin. Makakakuha sana tayo ng 50 milyon sa demolisyon. Ngayon binenta mo ng mura. Ngayon masaya ka na pinatay mo sa galit ang tatay mo. Tumawag kayo ng ambulansya. Limu. Hindi ko na ibebenta ang community. Ibabalik ko ang pera mo. Dodoblehin ko pa ang bayad. Di mo ibalik mo ang kontrata. Sa amin ang Ping An community. Huwag kang mag-alala. Pirmado na ang kontrata, tapos na ang usapan. Sino nga bang nagsabi? Nakapag binenta na sa akin, akin na. Di ba bata? Dapat may isang salita ka. Tungkol naman sa ulo mo. Hindi ako mahilig sa bola. Kaya dyan na lang yan sa lig mo. Limu. Ang 50 milyon ko. Wala na ang 50 milyon ko. Congrats, host. Nagulat si Liu Dahai at mga kasosyo. Nakatanggap ng 100 shock points. Pag nakuha ko na ang pera sa demolisyon, sapat na yun. Pero hindi sapat ang pera lang. Kailangan ko ng tunay na abilidad at alas. Kailangan kong tipirin ang shock points. Ipunin ko para sa mahalagang bagay. Hello, Ethan. Napatawag ka Xiao Mu. Dumating na ang pangalawang batch. Kailan ka pupunta para tingnan? Sige. Papunta na ako. Xiao Mu, nandito ka na. Enmal Liu. Inimbitahan ko si Master Fu galing Jinchen. Kung may magandang gamit sa batch na ito, pwede mong ibenta sa kanya. Maganda ang presyo na ibibigay niya. Tama si Enmal Liu. Basta maganda. Hindi problema ang pera. Ako. Bibilhin lahat ni Fu Wenling. Ito ay tunay na gawa ni Heng Yu. Tunay na gawa ito ni Tang Yin. Anong sinabi mo, iho? Tunay na gawa ni Tang Yin. Iho, pwede kang kumain ng kahit ano. Pero hindi ka pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Ano Xiao Mu?
Sigurado ka bang gawa ito ni Tang Yin? Sigurado akong gawa ito ni Tang Yin. Isang tingin lang ng batang ito. Nasabi na niyang gawa ni Tang Yin. Masyadong mabilis. Niloloko kaya niya ako. Hindi, kailangan kong tingnan ng maigi. Teka. Niloloko kaya talaga ako ng batang ito. Bakit ayaw niyang ipasuri sa akin? Ito. Painting sa loob ng painting. Congrats host, nagulat si Master Collector Fu Wenming. Nakatanggap ng 1-0 shock points. Ang tinta, ang estilo, walang duda. Ito ang Whispering Pines on a Mountain Path ni Tang Yin nung matanda na siya. Tunay ito ay tunay na obra. May nakatago palang ganitong kayamanan sa batch na ito. Jackpot ito. Iho. Magkano? Bibilhin ko ang painting na ito. Naku. Master Fu, hindi po ako maalam sa presyo. Kayo na po ang bahalang magpresyo. Ang bawat gawa ni Tang Yin ay pambansang yaman. Kung ipapa-auction sa Jinchen, abot ito ng 10 milyon. Ganito na lang, iho. Hindi kita babaratin. Lanan. Bibilhin ko ito ng 1-0 milyon. 1-0 milyon. Cash agad. Xiao Mu. Si Master Fu ay sikat na kolektor sa Jinchen. Daan-daang milyon ang halaga ng koleksyon niya. Ang 1-0 milyon para sa kanya ay barya lang. Anran, huwag mo naman akong ibukin. Ang ari-arian ng pamilya Liu sa Jinchen ay umaabot ng bilyon. Bilang nag-iisang tagapagmana, sa iyo mapupunta ang buong pamilya Liu. Hahaha. Nag-iisang tagapagmana. Nahanap mo na ang tunay na Phoenix Jade Pendant. Nahanap ko na, salamat sa kanya. Kung hindi niya sinabi, ang paraan para malaman ang totoo, hindi ko mahahanap agad. Maliit na bagay lang yon. Hay. Nasaan si Qingran at Linwan? Kanina pa ako dito pero hindi ko sila nakikita. Ah, may sakit yata ang nanay ni Ernest. Operahan daw. Nasa ospital silang dalawa. Tao ko na sila ngayon. May problema ang pamilya ng empleyado. Bilang boss, kailangan ko silang dalawin. Dosi, kamusta po ang nanay ko? Lumabas na ang resulta, tumor. Pero huwag kayong masyadong mag-alala. Dinig naman, at naagapan pa. Magagamot pa ito. Salamat sa Diyos, salamat do. Pero para tuluyang gumaling, kailangan ng operasyon. Abutin ng 100,000 ang operasyon. At sa kondisyon ng ospital natin dito, delikado ang operasyon. Mas mabuting ilipat niyo siya sa Jinchen. Pero mahal sa Jinchen. Kasama ang hospital bills. At gamutan, kulang pa siguro ang 100,000. Qingran, huwag kang mag-alala. Lapitan natin si Limu. Siguradong tutulungan niya tayo. Huwag, si Limu. Binigyan na niya tayo ng trabahong 1-0. 0-0-0 ang sahod. Ayokong maging pabigat pa sa kanya. Madali lang yan. Tutulungan ko kayo. Pag-usapan niyo agad. Kung nahiya kayo kay Limu, bakit hindi niyo ako subukan? Kalimutan niyo na si Limu. Napakadamot ng taong yon. Imposibleng pahiramin kayo nun ng pera. Sumama na lang kayo sa akin. Maibibigay ko kay tita ang pinakamagandang gamutan. At pinakamagaling na doktor. Liu Tao, pigilan mo na ang panaginip mo. Hindi namin kailangan ang tulong mo. Layas. Kung ganun, panoorin niyo na lang mamatay ang nanay niyo. Narinig niyo naman ang sinabi ng doktor. Ako lang ang makakapagpagaling kay tita. Qingran, huwag kang maniwala sa kanya. Puntahan natin si Limu.
Tutulungan niya tayo. Lene. Si Limu. 100,000 yan, hindi 1 piso. Bakit kayo tutulungan ni Limu? Dahil lang empleyado niya kayo. E di mag-asawa na lang sila ni King Ran. Tingnan natin kung matitiis niyang mamatay ang biyanan niya. Totoo ba yan? Limu. Seryoso si Linwan. Para sa 100,000, handa na siyang ibigay ang sarili niya. Limu, delikado ang lagay ni tita. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Tulungan mo na siya. Huwag na, hindi ako mahilig manamantala. Kita niyo na. King Ran, sabi ko sa iyo madamot siya, hindi maaasahan. Sumama ka na lang sa akin. Ako lang. Ang makakapagpagaling kay tita. Kung hindi, mamamatay siya dito. Ako madamot. Sa bagay, kumpara kay Young Master Liu, hindi ako namimigay ng 50 milyon sa ibang tao. Ikaw. Huwag kang sumobra. Dahil hindi naman problema ang pera sa'yo. Hindi sa ayaw kong tulungan si tita. May mas maganda akong paraan para tulungan siya. Ano, may mas maganda kang paraan. Limu, iligtas mo lang ang nanay ko. Host, mayroon kang isa-isa 0 shock points. Exchange congrats, host. Gumamit ng 100 shock points para sa Divine Doctor Inheritance. Tumor lang sa utak yan, kaya kong gamutin. Congrats, host, sa nakakagulat na pahayag. Nagulat si Nagu King Ran, Linwan at Liu Tao. Shock points plus 1-0. Hahaha. Kaya mong gamutin ang tumor, nagpapatawa ka ba? Kaya mong gamutin ang tumor. Baliw ka ba? Akala mo ba ikaw si Huatuo? O muling nabuhay na Bayanke? Isa ka lang biglang yaman na nanalo sa loto. Akala mo alam mo na lahat. Naniwala ako nung sinabi mong marunong ka sa antike. Pero hindi ako naniniwalang marunong kang manggamot. King Ran, naniniwala ka ba kay Limu? Limu, marunong ka ba talagang manggamot? Nung nasa Jincheng ako, nag-aral ako sa isang magaling na manggagamot. King Ran, pag-isipan mong mabuti. Kapag hinayaan mong gamutin siya, ng isang baguhan, kahit magbayad ka pa ng malaki sa Jincheng, para sa mga eksperto, wala na ring silbi. King Ran, magtiwala ka sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Teka, huwag. Huwag mong itusok. Saan ka galing na manloloko? Para lang maloko ang babaeng ito. Sinasabi mong, kaya mong gamutin ang tumor. Wala ka bang konsensya? Dots Wang, buti dumating ka. Sinasabi ng lalaking ito na kaya niyang gamutin ang tumor. Muntik na niyang maloko. Ang dalawa kong kaklase. Turuan mo nga ng leksyon. Para sa inyo, mahirap na sakit ang tumor. Pero para sa akin, simpleng sakit lang yan. Simpleng sakit, baliw ka ba? Hospital ito, hindi mental hospital. Baliw ka. Lumabas ka ngayon din. System, palitan ng silver needles. Congrats, host. Gumamit ng isa shock point para sa isang set ng silver needles. Ito ang Ling Shu Yuzen technique. Ling Shu Yuzen technique. Ano yun? Mukhang ang lakas pakinggan. Ling Shu Yuzen technique na yan. Ito ang sikat na teknike ng National Medical Center, na si Zhang Zongjing na matagal nang nawala. Sinasabing kaya ng teknike na ito, na kontrolin ang pulso ng tao, ayusin ang daloy ng dugo, pagalingin ang lahat ng sakit, at bumuhay ng patay. Pero matagal nang nawala ang teknike na ito. Sino ka ba talaga? Disipulo ka ba ng National Medical Center? Marunong ba talagang manggamot ang batang ito? Impossible. Congrats, host. Ginamit ang Ling Shu Yuzen technique para manggulat. Nakatanggap ng 20 shock points. Wala pang 1-0 minuto, magigising na si tita. Limu. Salamat. Nay.
Mama! Anong nangyari? Bakit nagkaganito si Mama? Bakit siya sumuka ng dugo? Nay, gising. Hahaha. Sabi ko na nga ba kalokohan lang yan. Anong Ling Shu Yuzen technique? Technique yan para pumatay. Nakita nyo na Dose Wang. Walang alam sa medisina ang basurang yan. Nakakatawa. Mali ba ang tingin ko? Wala ba talagang alam ang batang ito? Hindi yun Ling Shu Yuzen technique. Nanghula lang siya ng tusok. Detoxification yan. Normal na reaksyon yan ng paggaling. Maghintay kayo ng 1-0 segundo, magigising na siya. Paggaling, sumuka na nga ng dugo. Baka 1-0 segundo na lang ililibing na siya. Nay, gising ka na. Anong nangyari? King Gran. Nasaan ako? Gising ka na. Tinakot mo ako. Himala ito. Stable na ang vital signs ng pasyente. Mas maayos pa kaysa dati. Hindi ako nagkamali. Dahil ito sa Ling Shu Yuzen technique. Kapag nalaman ito ng iba, magkakagulo ang buong medical world. Napagaling niya talaga ang tumor. Paano nangyari yun? Limyu. Salamat. Kung wala ka, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ka babayaran. Salamat, iho. Wisit, kung hindi pa nira si Limu. Nakuha ko na sana si Gu Qingran. Limu, hindi pa tayo tapos. Young Master Liu, masamang balita. Bakit? Anong nangyari kay Papa? Mamamatay na ang Papa mo, ano? Young Master Liu, puntahan niyo na po. Sabi ng doktor, inatake sa puso. Dahil sa sobrang galit, mamamatay na. Kapag nawala si Liu Dahai, hindi kakayanin ng walang kwentang si Liu Tao ang pamilya Liu. Anong gagawin ko? Tama, si Limu. Mahal na mahal niya ako noon. Hindi niya ako matitiis. Basta magmakaawa lang ako. Limu, alam kong mali ako. Magbalikan na tayo. Ako na ulit ang girlfriend mo. Please, ulo. Limu, pagsisisihan mo ito. Lene. Dasha Bank, nakatanggap ka ng 100,000. 100,000 para saan ito? Sahod mo yan para sa 1 taon. Advance ko na. Kakagising lang ni tita. Mahina pa ang katawan. Kailangan niya ng pahinga. Bumili ka ng vitamins at pagkain. Huwag mong problemahin ang pera. Sobra naman ito, ibabalik ko sa iyo. Boss, ang galante mo, may advance si King Gran. Paano naman ako? Gusto ko ring maging rich kid. Sige, bibigyan din kita. Faja Bank, nakatanggap ka ng 100,000. Congrats host, nagulat. Ang nanay ni Gyu, si Gu Qingran at Lin Wan, shock points plus 1-0. Gising na si tita, mauuna na ako. May gagawin pa ako. Kayo na ang bahala kay tita. Dahil may medical skill na ako, titignan ko si nanay at tatay, para makaiwas sa sakit. Tita, alis na ako. Magpahinga po kayo. Pagod ako. Matutulog muna ako. Manhid ka ba? Ang daming ginawa ni Limu para sa iyo. Wala ka man lang gagawin. Anong gagawin ko? Pumunta ka sa bahay nila. Bisitahin mo ang future biyenan mo. Paano si Mama? Kailangan niya ng mag-aalaga. Ako nang bahala. Ako na ang magbabantay kay tita. Puntahan mo na ang true love mo. Anak, saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Kumain ka na ba? Kamusta ang shop? Sasabihin ko na sa'yo. Kahit gaano kalakas ang kita. Alagaan mo ang katawan mo. Naytay. Hahaha. Maayos na ang shop ngayon. Nasa tamang landas na, huwag na kayong mag-alala. Nga pala, nung nasa Jincheng ako, may natutunan akong panggagamot sa isang matandang doktor. Total libre ako ngayon. Titignan ko kayo. Ano?
Nga. Ilabas ang kamay, nga. Okay na. Bilhin nyo ang gamot na ito, inumin nyo 3 beses sa isang araw. Sisiguraduhin kong lalakas ang katawan nyo. Ito lang. Epektibo ba ito? Parang ordinaryong vitamins lang eh. Tay, syempre epektibo yan. Sasabihin ko sa'yo, kapag ininom mo yan, babalik ang lakas mo nung 18 years old ka pa. Baka nga, bigyan mo pa ako ng kapatid eh. Ano ka ba naman? Ang tanda mo na ganyan ka pa magsalita. Sinanay talaga. Sige na, bumili na kayo ng gamot. Para sa inyo yan eh. Gusto mo bang bumata ulit, Tay? Tita, tito. Oh, Imran, bakit ka nandito? Huwag na tayong humarang. huwag natin silang istorbohin. Bakit ka nandito? May dala ka pa. Tara. Kinran, anong kailangan mo? Limyu, salamat sa ginawa mo para kay Mama. At para sa akin. Wala akong maibabayad. Huwag mong sabihin. Ibibigay mo ang sarili mo. Limyu, pwede ba akong maging girlfriend mo? Seryoso ka ba? Sige, hindi naman ako santo. Bakit ko tatanggihan ang grasya? Eh di hindi na ako mahihiya. May girlfriend na ako. Tay, kumatok muna kayo bago pumasok. Bakit pa ako kakatok? Tinitingnan ko lang ang manugang ko. Nasaan na? Tinakot mo yata. Ayos ka anak ha. Bilisan nyo. Gusto na naming magkaapo ng nanay mo. Ano ba yan? Kumain ka muna ng pakwan. Haha, haha. Nasaan sila? Bakit nawala? Nakatay ang tinatawagan nyo. Bakit ayaw sumagot? Nakatay ang tinatawagan nyo. Baka may nangyari. Pahanap ko. Alam na niya kung anong nangyari. Sumagot ka. Liu Tao, anong kailangan mo? Anong kailangan, Limu? Pinatay mo ang tatay ko. Nawala ng 50 milyon ang pamilya Liu. Nag-alisan ang mga investors. Wala nang natira sa pamilya Liu. Ako na lang ang pamilya Liu. Pakawalan mo sila. Pakawalan. Pumunta ka sa abandonadong building sa kanluran, mag-isa ka lang. Kapag gumawa ka ng kalokohan, papatayin ko silang lahat. System buksan ang mall.
Congrats host nagmaneho ng Ferrari sa kalye. Nagulat ang mga tao, nakatanggap ng 50 shock points. Kasalukuyang points, 108. System, ipalit sa taekwondo. Congrats host. Gumamit ng 100 shock points para sa taekwondo. Liu Tao, binabalaan kita. Ako ay miyembro ng pamilya Liu sa Jincheng. Kapag ginalaw mo ako, hindi ka palalampasin ng pamilya Liu. Pamilya Liu sa Jincheng, sino yun? Dito sa Ping-an, ako ang batas. Lahat ng may kinalaman sa basurang si Limu ay hindi makakatakas. Dapat sa akin lang si Limu kapag namatay kayo. Mapupunta sa akin si Limu. Haha, ililigtas kami ni Limu. Sigurado yan. Huwag na kayong umasa, duwag si Limu. Hindi siya magpapakamatay para sa inyo. Sinong nagsabing hindi ako pupunta? Limu, talagang pumunta ka. Liu Tao, pakawalan mo sila. Pakawalan, sige. Kung matatalo mo ang mga bataan ko, papakawalan ko sila pero baka mamatay ka. Limu, umalis ka na, iwan mo na kami. Marami sila, hindi mo sila kaya. Sugod, patayin niyo siya. Huwag sanang mamatay ang basurang yan. Kapag namatay siya, hindi matutupad ang pangarap kong maging donya. Mga walang silbi. Liu Xiao, pakawalan mo na sila. Imposible, bakit ang lakas mo? Kailan pa naging ganito kalakas si Limu? Magaling kumilatis, manggamot at ngayon martial arts. Diyos ko, napakatanga ko. Para pakawalan ang ganitong boyfriend. At piliin ang walang kwentang si Liu Tao. Liu Tao, huwag kang gumawa ng masama. Liu Tao, anong binabalak mo? Anong balak? Ang buhay mo kapalit ng buhay nilang tatlo. Naku, Limu. Tumakbo ka na, iwan mo na kami. Ayos lang kami. Liu Tao, nababaliw ka na. Tandaan mo ito, pagbabayaran mo ito. Enye. Isa kapalit ng tatlo. Sulit na hahaha. Magaling kang lumaban. Anong magagawa ng galing mo? Tingnan natin kung mas mabilis ang kamao mo kaysa sa baril ko. Sa labas ng 3 hakbang, mabilis ang baril sa loob ng 3 hakbang. Sa labas ng 3 hakbang, mabilis ang baril sa loob ng 3 hakbang mabilis ako. Ayos lang ba kayo? Nakakatakot. Akala ko hindi na kita makikita. Limu. Mali ako, alam kong mali ako. Si Liu Tao. Pinilit lang ako ni Liu Tao. Ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Magbalikan na tayo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sinampal mo ako, alam ko namang mali ako. Sa kulungan ka na lang magsisi. Hello, police. May nangyaring kidnapping sa abandonadong building sa Kanluran. Limu, paliwanagan mo sila. Nagkakamali lang sila. Ayokong makulong. Sir, sila po yun. Ako. Limu, mali ako. Patawarin mo ako. Bati na tayo, please. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Limu, nadamay ako sa gulo mo. Paano mo babayaran ang mental damage ko? Ate Anran, ganito na lang. Ililipat ko sa iyo ang 50% shares ng Treasure Pavilion. Bilang kabayaran. Talaga. Talaga. Sa galing mo, lalong lalago ang Treasure Pavilion. Mas higit pa ito sa pamilya Liu. Kaya mo bang ibigay? 5 bilyon lang yon. Barya lang sa akin yon. At marami pa akong magiging negosyo. Hindi lang Treasure Pavilion. Kung ganun, tatanggapin ko na. Limu, magaling ka sa antike. Magaling manggamot. At kaya mo pang makipaglaban sa marami. Nagtataka lang ako. May hindi ka ba kayang gawin?
Gusto mo bang maging manugang ng pamilya Liu sa Jincheng? Hindi kita titipirin. May girlfriend na siya. Kita mo na. Binabantayan ng asawa. Kahit pumayag ako, ayaw ang girlfriend ko. Tama na ang biro. Pag-usapan natin ang negosyo sa susunod. Mauuna na ako. Bakit ganyan ka makatingin?